po. Magandang tanghali po, magandang umaga po. Ito po muli si Kuya po, tatalakayin po natin at lilinawin natin. Ito talaga napakamalalaking issue dito sa bansa natin na kung saan ang itong impeachment na napapakinggan natin, nakikita namin sa mga comment sa Facebook at sa mga internet. Marami ang nagko-komentaryo tungkol dito sa nasabing impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Mga kababayan, itong nasabing impeachment para itong kumbaga sa basketball, sikat na NBA na naglalaro na kung saan gusto parehas mga magagaling yung mga players di umano na inaantay na natin bilang tagahanga kung sino taga magwawagi rito. Kaya makikita natin itong impeachment na ito sa panig ng prosecution, sa panig na naniniwala na mapa-impeach ang ating kasalukuyang pangalawang Pangulo, ay meron sila talaga na kumbaga nagsusulong sila para magkaroon ng mapa-impeach. Sa panig naman po ng tinatawag sa anti-impeachment, sa mga pabor na huwag mapa-impeach, ito natin pangalawang Pangulo, malinaw po talaga na talaga ito ay dinidipinsahan magkabilang panig. Sa hanay naman po ng mamamayang Pilipino at naniniwala po tayo, gaya ng sinasabi natin kanina, na ito ay parang isang laro, parang isang sikat na nagmanlalaro sa NBA na kung saan nagkakaroon ng tunggalian ng championship. Kaya mga kababayan, sa tingin ko, ang taong bayan at ang nakakaraming mamamayang Pilipino gustong-gusto mapakinggan sa panig ng pro-impeachment, sa panig ng anti-impeachment. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba talaga ang tunay na kaganapan? Ito po ba ay may katotohanan na ang ating pangalawang Pangulo mayroon nilabag sa batas, sa ating saligang batas, sa kasalukuyang ating Constitution, na kung saan yung sinasabi po ng nasabing Constitution na yung mga taong hindi direkta mapapailan ng yung mga impeachable offense ay kailangan lamang mapa-impeach sa pamamagitan ng impeachment. Kaya itong mga sinasabi nangyari, ang kaganapan na ginawa ng ating pangalawang Pangulo na kung saan inimbestigan ng Kongreso at ang Kongreso nagrekomenda, yung prosecutor bilang mga prosecutor nagrekomenda sa Senado na kung saan ang Senado naman ay ang nasabing impeachment na ginawa ng Kongreso ay nasa pula na ng Senado. Kailang nakakalungkot, pinapakinggan natin ang mga argumento ng bawat magagaling kahit hindi membro ng prosecution, kahit hindi membro ng defense ng impeachment. Makikita natin sa social media yung mga kanya-kanyang opinion, lalo na magagaling at dalubhasa ng mga abogado at ang kanilang mga argumento ay parang talagang titingnan natin, parang masasabi natin controversial kung sino magsa-champion kumbaga sa basketball ng laro ito na NBA. Ang nakakalungkot dito at marami nagsasabi na di umano, maaari ito nasabing kumbaga sa laro magkakaroon ng technicality. Mahihinto yun nasabing championship dahil sa di umano may mga technicality na kung saan talagang sa hanay ng sinasabi natin, ako sa akin paniniwala, personal paniniwala, sa hanay ng mga mayroong sangkot sa sinasabing di umano nito nasabi ng mga may kinalaman sa dito, direktan sangkot sa may kinalaman dito sa nasabi impeachment, lalo na ito natin pangawalang Pangulo. Pangalawa, kung sino yung naging kaugnayan o kasabwat di umano sa sinasabing pagkakalustayan ng sinasabing sa confidential fund at iba pang korupsyon na sinasabi. Naniniwala ako dito na talagang ayaw nila magkaroon ng impeachment. Pero ako naniniwala dito, yung mga hindi direktang involved na gusto rin malaman at taghanga ng nasabi natin, taghanga at tinidibinsa natin pangawalang Pangulo, gusto din nila ito pakinggan at malaman ang katotohanan. Ito ba natin pangalawang Pangulo ay meron nagawang paglabag sa batas, mayroon ba talaga na kasalanan? Dahil ito gaya ng sinasabi natin, ito nakatayaan nakatayaan politika sa tinatawag may politiko, sabi nga ng mga senador ay ito ay issue ng pampolitika na kung saan sa 2028 ay magkakaroon tayo ng presidential election na kung saan contender di umano ito ating pangalawang Pangulo. Ngayon, sa hanay ng mga naniniwala, pro-impeachment man, anti-impeachment man, o sabi natin pulahan ka, dilawang ka, anuman na
Pinklawan, ano man napapalog sa'yo, na kung saan ka sikta napapalog sikta, ano man sikta inaaniban mo. Ito ay hindi issue ito nga sasabihin kaguluhan. Ang mamamayang Pilipino nag-aantay nito. Nag-aantay ano ba talagang katotohanan? Para malaman ng katotohanan, magkaroon tinatawag ng trial, magkaroon ng impeachment at ilatag ang mga ebidensya, ilatag ang mga dapat talakayin diyan sa impeachment kung may katotohanan o wala. Kaya yung mga tao, gaya ng sinasabi, sila ay nag-iisip kung paano nila ito malalaman sapagkat hindi maganda sa isang technicality, mawawala yun na sabihin agam-agam at pagdududan ng mamamayang Pilipino na ito ay maaaring may pinagtatakpan o may tinatago. Kaya para maiwasan yung mga pangyayaring yon, hanggang sa aking paniniwala, ituloy ang nasabing impeachment. Doon natin malalaman kung baga sa tagahanga tayo ng naglalaro, nagtutungkalian magagaling di umano na mga lalaro, doon natin malalaman kung sino talagang magagaling dito. Kaya ganyan sinasabi natin, sana ng prosecution dapat ilinaw nila ang mga ebidensya nga dapat nila ipakita at para malaman ng taong bayan. At yun naman sa anay ng dipinsahan nila kung may katotohanan itong inaabot sa laban sa ating Pangulo. Ngayon, ano po ba ang tungkulin nitong ating mga senador? Hindi yung kinakailangan sila ay magpasbasahan o anong mga argumento nila. Ang kanilang tungkulin, maliwanag po sa impeachment. Maliwanag kasi na binasa ko rin kaunti, hindi naman tayo dalubhasa sa ating constitution. May sinasabi talaga dito sa ating constitution yun. Article 6 at Article 11 ay may mga problema na kung saan itong mga issues na ito nag-issue ng mga technicalidad na kung saan gaya ng sinasabi ng mga ilang magagaling na mga argumento sa kanilang paliwanag sa mga pitchbook at sa mga pahayagan na kung saan yun ang masalimuot na kung saan sinasabi di umano ito nasabi ng impeachment para hindi kung matutuloy maaaring tumawid doon sa yung 19 Congress ang nagsulong dito sa impeachment, maaaring tumawid doon sa 20 Congress. Kaya itong issues ng Article 6 and Article 11. Kaya mga kababayan, yung sambayan ng Pilipino hindi interesado dyan yung article kung ano man mga issues. Interesado dito na marinig at malaman ng taong bayan ano ba ang katotohanan dito. Mayroon ba totoo naganap ng tinatawag na paglabag sa sabihin yung sa ating pangalawang Pangulo. Ngayon gaya ng sinasabi ko, yung mga taong direktan may kinalaman o mayroon maaaring ayaw na impeachment. Pero yung mga tao na taghanga ng ating pangalawang Pangulo o sa angkamampanig, naniniwala gusto din nila marinig at malaman ang katotohanan. Yun ang gusto ng sambayan ng Pilipino, ang malaman ang katotohanan. Sapagkat gaya ng sinasabi natin, maliwanag ho sa atin sa Ligang Batas na yung mga impeachable offense, doon lang natin mapapatunayan at mahatulan sa pamamagitan ng impeachment. Ay kung papatayin at mawawalan sa itong impeachment na ito, marami nagkokomentaryo na ibaon na daw, na ilibing na, mayroon na cross, maaari yung mga tao dyan. Yung mga tao nagko-komentaryo, hindi ko kayo pinakikalaman sa inyong opinion, kanya-kanya tayong opinion sa inyong opinion. Pero wala tayong basihan kung tayo ay naniniwala sa isang lipunan para malaman natin ang tunay na sa ating kapaligiran, tunay na nangyayari sa ating lipunan at hindi naman yan labag sa ating constitution. Ay maliwanag naman sa Saligang Batas na 1987 constitution, yun ang impeachment ang sinasabi natin. Ngayon, kung kayo hindi naunawaan, hindi nyo naintindihan ang 87 Constitution, kaya nagiging masalimuot sa inyo po yan. Pero sa akin paniniwala, malinaw po sa sikat ng araw na maliwanag kahit na hindi gamitan na magagaling na buo, kahit na hindi gamitan ng lente ng salamin, maliwanag sa sikat ng araw na ang impeachment ay dapat yung mga impeachable offense ay dapat ma-impeach magkaroon ng impeachment sa pamagitan ng impeachment. Kaya masalimuot ito. Ngayon, tatalakayin din po natin ngayon. Ito napapanahon siguro kung kayo ay naguguluhan at hindi ninyo naunawan ating 87 Constitution. Yun ang naging problema ng ating 87 Constitution na kung saan yung 1935, 1973 Constitution at ito kasalukuyan 87 Constitution. Ngayon, panahon na siguro ito na 20 Congress na darating. Panahon na ninyo siguro para hindi masalimuot na pag-aralan ninyo ito natin yung Constitution. Revisahin natin. Balitan nyo natin ito sa Constitution kung nagiging magulo sa inyong kaisipan at maging magulo sa sambayan ng Pilipino. Sapagkat wala po tayong
pwedeng saligan at natin sandalan at sa atin ang atin marin bihikulo para sakyan. Ito 87 Constitution. Kaya kung masalimot sa inyo, ito na sigurong panahon ng tinatawag magkaroon ng reforma kung ano susulong na 20 Congress na anong Constitution ang dapat natin. Kasi kailangan talaga ng economic reform, kailangan talaga maprotektahan talaga lalo na yun ating West Philippine Sea. Kaya mga kababayan, ang aking po sinasabi, ako po ay nananawagan na talaga na ako nakikita-kita ko ito. Nakikita-kita ko, personal na pananaw. Kung hindi matutuloy ang impeachment, hindi ho masasabing na kasi yung mga naniniwala, lahat na naniniwala, gustong-gusto, panig ka man ang kaya sinasabi natin, panig ka man makasara, panig ka man anti-sara, gusto mo talang marinig ang katotohanan. Pero yung ako ay gayang sinasabi ko kanina, yung mga may direktan involved, may participation, kung may nalustay man, ayaw nila yun. Sapagkat maaaring magbulgar ang kanilang pangalan. Pero yung mga taon naniniwala, dilawang ka man, pulahan ka man, ano ka man, itimang ka man, ano man siktan meron ka, hindi rason yan. Ayaw natin na impeachment dahil magkakagulo. Pasensya na ho kayo. Hindi yung kaguluhan ang nakalagay dyan. Kung alam ninyo na kaguluhan ang nakalagay sa tinatawag sa ligang batas, sa tinatawag ng impeachment, hindi. Revisahin na ninyo ngayon, yun ating constitution. Pawala na ng inyong visa yan. Kaya mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, muli si Kuya Pule. Ipinaliwanag po natin, pasensya na po kayo kung mayroon akong nabanggit na nakakasakit. Pero hindi natin intention ay saktan ang sinuman. Intention po natin maliwanagan, lalong-lalo na sa mga hanay natin sa pinakamababang laylayan sa ating lipunan. Sapagkat maraming mga kababayan po natin nagko-komentaryo, kung makapagsalita dyan sa Facebook, makapag-komentaryo na yung mga issues hindi nila tinitingnan, hindi nila tinatalakay, kundi pumapanig sila, hindi ito, pasensya na, tamaan man kayo kung saan sikta kayo, kung ano man sektor kayo, o ano man. Ito po ay maliwanag at nakatadhana sa ilalim ng ating salang batas na ang impeachment ay dapat malaman ng taong bayan at hindi sa pamagitan ng mga technicality ng mga magagaling. Sa bagay, may nakikinabang dito sa mga technicality. Kung halimbawa nagkaroon ng technicality ay maaaring mapiktuhan ang budget ng pondo ng taong bayan. Maaaring po tumakbo ito sa Supreme Court. Pagtakbo sa Supreme Court ay alam mo naman magagaling na mga abogado yan. May mga magagaling magsasabi. Hindi naman mga libre yan. Ay talagang hindi natin alam kung saan ang mga pundong yan gagamitin. Pero naniniwala ako apektado yung pundo ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat pag pumunta sa Supreme Court ito, gaya nga sinasabi ko, ito ay tatalakayin sa isa ng mga issue, Article 6, Article 11, maaaring hindi natin alam, no comment. Hindi mo nang tayo magkokomentaryo kung sakali. Kaya lang doon tayo magkokomentaryo pag talagang tumawid na ito o hindi matuloy o ano man. Dahil sa sinasabi yung impeachment pag-uusapan sa June 11. Tapos ngayon dapat doon nila in-special nila sa June 12 independent para mapatunayan mga independent ang pag-iisip nila sa pag-iisip nitong mga taong ito. Kaya mga kababayan, magandang umaga po, magandang tanghali po, magandang gabi po. Ito po muli si Kuya Pule. Ay mag-subscribe po kayo, mag-share o kaya mag-like kayo dito. Kaya salamat po, mabuhay po kayo, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. God bless at all.